So, good afternoon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So, sa lahat ng mga kaibigan natin, sa lahat ng mga bagong subscribers, sa mga lumang subscribers, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa channel natin. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe my channel. Pindutin niyo po palagi yung notification bell para updated din po palagi sa aking mga videos. Ngayon, so dito po tayo sa aming maliit na tanim na alugbati. So matagal na po tayo na hindi nakapag-upload ng videos, no, dahil nga busy tayo, kulang po tayo talaga sa oras ngayon, pero ituloy pa rin natin yung pagbablog dahil ito yung passion natin para i-share ko po sa inyo yung mga tip at tutorial for beginners, no, para ito sa mga bagawan, sa wala pang alam. Ito pong channel ko po ay para po ito sa inyo, para turuan ko kayo, no? So kung gusto niyo magtanim mga gulay, i-comment nyo lang ako, i-message lang po kayo. So ngayon, dito po kami sa yung aming bagong tanim na alugbati. Bali, share ko lang po ito sa inyo, no? Dahil maganda talaga yung tubo ngayon. Mabuti nga hindi po ito na ano lang mahangin, dahil hindi naman po malakas yung bagyo dito sa amin, no? Ngayon po ay ano ngayon? October 24. Okay. October 24 ngayon. So, ngayon hanggang ngayon medyo mangin-hangin pa dito sa amin, pero hindi naman siya malakas. So, sa pagtatanim po ng alugbati, madali lang naman, no? Para sa wala pang alam, wala pang experience kung paano mag-tanim ng alugbati. So, simple lang, mag-tanim tayo, pwede buto, pwede rin magtanim ng tangkay, yung katawan, naubuhay naman po yan. So, ngayon, ituro ko pa rin sa inyo yung pag-vine training, no? So, sa pag-vine training, kailangan talaga gawin natin to para hindi para maganda yung tubo ng ating tanim. Kasi yung iba dito ay gumakapang na po sa lupa, hindi talaga maganda tingnan at hindi po magandang tubo nila pag nakagapang sa lupa dahil mababad sa tubig. So, kailangan i-guide natin, tulungan po natin sila, paakyatin sa taas. Yun ang sinasabing vine training, no? So, ito na po yung ating so katulad po nito. Ito po, no, ay gumagapang talaga sa lupa, oh. So kasi hindi ko na po naalagaan, ilang weeks na po. So ang gagawin natin, tulungan po natin to para ipakyat sa taas. So ito po yung gagawin natin. Ito. Ito po, nakaano sa lupa talaga, no? Kailangan natin pakyatin. Kasi hindi po talaga ito makakakyat kung hindi po natin tulungan. Para maganda sila tingnan kung nasa itaas lang po sila. Ito po, marumi na po sila. Nababad to sa tubig at saka marumi. Kaya pakyatin natin. Mabilis talaga dumami yung alugbati. So maganda rin po ito na panggulay. Ito pang isa, oh. Medyo mahaba na. So habang pinutuputulan yung talbos nito para sa paggulay, ay mas lalong dumadami po yung mga sanga-sanga, yung mga talbos. Kasi yung pag hindi mo tatalbusan to, ay humaba lang ng humaba. Pero kung tatalbusan mo, ay yung pinagtalbusan mo ay nagkaroon din ng sanga. Mayroon pa dito, oh. Pagkapangin natin sa taas. So sa pag-vine training, no, para sa wala pang alam, may oras din ito. So sa pag-vine training, dapat late in the morning or late in the afternoon. So, ibig sabihin, mag-vine training po tayo sa umaga, mga alas 9 or alas 10. Dapat mainit na po yung panahon para hindi po mabali yung talbos o yung mga tangkay. Kasi pag early in the morning po tayo mag-vine training, malambot po yung talaga yung tangkay, madali po yan mabali, no? So, mas ganda, mainit yung panahon para medyo tumigas po sila. Hindi po madali mabali. Yung po ang oras sa pag-vine training. Maganda talaga yung
yung magtatanim tayo, kahit backyard garden lang, ay nakakatuwa to dahil nga nakakapagulay tayo, tapos exercise. Parang libangan din to. Ilang buwan pa lang to tinanim ko dito ay ngayon makapal na po yung dahon. Dami na po kami nagulay dito. At kulang po yung pinakabahay niya. Dadagdagan ko pa ito para mas dumami pa po sila. Kasi ito hindi na po kasya. Yung iba tumatalon na sa ginawa nating trellis. Malit lang naman to. So yun lang po ang share namin sa inyo.